Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Ngayon po ay November 30 at atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng isa sa 12 apostol, si Apostol San Andres. At ngayon din ang huling araw para sa buwan ng Nobyembre, huling araw para sa panahon na tinatawag nating mga karaniwang panahon. Mamayang gabi, magta-transition na tayo. Papunta na tayo sa panahon ng Adviento. So, yung ating po mga dinadasalan para sa loob ng isang buwan. No? Yung mga kaluluwa, yan naman ay mapapalitan na ng ating Advento o Corona, ng Advento o Advent Treat. Bago po natin ipagpatuloy ang pagninilay para sa ating Ebanghelyo, atin po munang balikan ang mga salitang iniwan sa atin ni Jesus sa buong linggong ito. Nung Lunes, ang sabi sa atin, nung kanya pong ipakita at ipaliwanag, no, habang ang mga tao ay nasa templo, naguhulog ng kanilang mga handog para sa templo, mayroong mayaman at mahirap. So kanya pong binigyan ng pansin at pinahalagahan yung ibinigay ng mahirap, no, yung babaeng balo. Dahil ang sabi niya, sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng babaeng iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Na pinaalala na sa atin, no, na kapag ang isang tao marunong magtiwala sa Diyos, hindi siya matatakot magbigay, lalong-lalo na hindi siya matatakot na mawalan. Noong Martes, ang sabi naman ni Kristo, na kung paano yung ating mga pinangahawakan sa mundong ito. So, pinansin kasi ng mga tao, ang ganda ng templo, yung mga palamuti, mga mamahaling mga bato, na uuwi na lang doon sa mga external, no? Yun na lang yung kanilang hinahangaan. Kaya sabi niya, tandaan ninyo, darating ang panahon, lahat ng nakikita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Nung Miyerkules, ang sabi naman sa atin, kaya sabi niya, sa inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. So kung ano man, no? Sakit, kawalan ng pera, kawalan ng kasama sa buhay, mga responsibilidad, pagtiisan natin ito hanggang sa dulo. Kasi kapag, di ba po, kapag ang isang tao ayaw na magtiis, kanino kakapit? Sa tao. Kanino kakapit? Sa mga bagay sa mundong ito. At hindi na tayo umaasa sa Diyos.
Nung Huwebes, ang sabi naman niya, matapos na iliwanag no, yung mga chaotic events no, na mangyayari bago dumating ang anak ng tao, sabi niya, kapag nagsimula na mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo. Imbis na matakot, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Tandaan po natin ulit, no? Mga kaguluhan, and then darating ang Diyos. Darating si Jesus. Hindi dumating si Jesus, kaya nagkagulo. Kundi may kaguluhan, kaya darating si Jesus. Kahapon, ang paalala naman sa atin, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko'y hindi magkakabula. Hindi mababago, hindi mababawasan, mananatili. Ang salita ang mananatili. At matutunghayan din natin ano ba itong salitang ito no, sa mga susunod na araw. Dahil ang salita at si Jesus ay iisa. Ang salita na nagkatawang tao. At ngayon, sa pagdiriwang natin, ng kapistahan ni Apostol San Andres, ang sabi niya, no, na kanyang tinawag, no, ni Jesus ang magkapatid at yung parang unang apat na alagad. At agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Isa lamang po no, sa San Andres na nanatili, iniwan ang lahat ng mga kinakapitan ng tao, ang kanilang hanap buhay, kanilang pinagkakakitaan, maging ang kanilang buhay ay iniwan nila sa pagsunod kay Jesus. Sa pag-iwan ni Andres ng dating buhay, mula nga sa pangingisda, kung saan lamang dagat ang kanyang hinuhuli, matapos siyang tumugon kay Jesus, siya ngayon ay mangingisda ng mga tao, no? Mamamalakaya ng mga tao. At pumunta sa iba't ibang lugar kung saan doon din niya pinagtiisan ng labis ang pagpapahirap sa kanya. Pero ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kanyang tagumpay. Dahil sa kanyang pananampalataya, nanatili siya kay Kristo. Yan nawa, sa pagdiriwang natin ngayong ito ng kapistahan ni San Andres, mapagnilayan din natin na tayong lahat din ay tinatawag ni Jesus. Tinatawag tayo sa kung ano man no, na may mga bagay, pangyayari sa buhay natin na kailangan din nating iwan. Kasi hanggat di natin yan iniiwan, hindi tayo lubusang makakasunod kay Kristo. Hindi natin maibibigay yung 100% na kinakailangan para kay Kristo. Diba yung parang may mga sinasabi nga tayo, hindi tayo makalet go. Hindi natin maiwan yung buhay natin na komportable kasi okay na tayo. Hindi nga natin maiwan yung mga bagay na akala natin mga nagpapasaya sa atin. Tao man yan o bagay man yan. Maging sa lugar, no? Maging sa lugar na yung iba tinatawag para sa ibang lugar, pero dahil ayaw mo nang umalis dito, komportable ka na dito, hindi tuloy tayo nagmamature, hindi tuloy tayo lumalago pagdating sa usapin ng pananampalataya. Nawa, sa tulong ni San Andres, magkaroon din tayo ng lakas na tumugon sa panawagan ni Jesus. Amen.